Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw, no? Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang pagpapala sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. The blessing of following Jesus Christ. Ano nga ba ang hiwaga ng salita na ito ng Panginoon, mga ginigiliw? Nung nagpakain po ang ating Panginoong Jesucristo ng mahigit 5,000 kalalakihan, pwera pa ang kanilang mga asawa at mga anak, mga ginigiliw. Kung babasahin po natin ang salita ng Panginoon, mga ginigiliw, no? Napakaraming tao ang sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo dahil narinig nila, napakinggan nila ang otoridad at kapangyarihan ng kanyang salita. Nakita nila yung himala, yung pagpapagaling niya sa mga may sakit, mga ginigiliw. Kaya't ang daming sumusunod sa kanya, mga ginigiliw, mahigit 5,000 kalalakihan, pwera pa yung kanilang mga asawa at anak, mga ginigiliw. Kaya ang estimate po nila yung maabot po ng more or less 20,000 po yung sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo hanggang sila ay umakyat sa bundok. Kaya nung maghahaponan na, maghahating gabi na, yung mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo ay namomroblema po sila kung ano yung ipapakain po nila sa mga tao, mga ginigiliw, sa dami ng tao na ito. So makikita po natin dito, mga ginigiliw, na ang Diyos, no, kahit bata, ginagamit niya upang pagpalain ang maraming tao, no? Dahil lamang sa isang bata, hindi po ito aksidente, mga ginigiliw, hindi po aksidente na ang batang ito ay nagdala ng 2 isda at 3 tinapay, mga ginigiliw. Kaya nga ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, minultiply niya po ito, no? Pagkatapos niyang ibinahagi sa mga tao ang mga pagkain na ito, mga ginigiliw, pagkatapos niyang ipinanalangin nung prinay niya po yung pagkain na ito at saka ibinigay sa mga tao, ang lahat ay nabusog, no? Nabusog po lahat ang mga tao at meron pang 12 sobra sa mga isda at pagkain at silang lahat ay nabusog. So makikita po natin dito na may pagpapala po sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Yung kanilang pagsunod, mga ginigiliw, naranasan po nila yung physical na pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi lang po yun, ipinaparanas ng Panginoong Jesucristo kung tayo po ay susunod at sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, hindi niya po tayo pababayaan sa mga pangangailangan po natin, sa mga pagkain po natin, mga ginigiliw, hindi lang sa spiritual kundi sa physical na pagkain, mga ginigiliw, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa 5,000 kalalakihan at ang kanilang asawa at sa kanilang mga anak, mga ginigiliw, no? So alam nyo, biyaya po ang pagsunod at paglilingkod sa Panginoon, no? Katulad po ng mga 12 alagad na ito, nung iniwan po nila ang kanilang trabaho, no? Yung mga mangingisda, si Pedro at saka si Andres na kapatid niya, si James at saka si John, si Mateo, si Lucas, no? Alam nyo, yung mangingisda na ito, no? Nung tinawag sila ng Panginoon, come, follow me. Hindi po sila nagdalawang isip, no, na magpaalam muna kami sa aming
asawa, sa aming magulang, iniwan po nila lahat ang kanilang kabuhayan. Sumunod po sila sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya bago po nila iniwan yung kanilang mga trabaho, yung kanilang pangingisda, no, biniyayaan pa sila ng Panginoon, pinagpala pa sila ng Panginoon ng napakaraming isda. So ibig sabihin, kapag iiwan mo yung pamilya mo, no, dahil sa pagsunod mo sa ating Panginoong Jesucristo, pagpapalain niya. Siya ang magbibigay ng pangangailangan ng pamilya mo, yung mga anak mo, yung asawa mo. Opo, wala nga silang nahuli na isda noon eh. Wala po silang nahuli na isda, mga ginigiliw. Pero sabi ng Panginoon, no, sabi ng Panginoon, sige, punta ulit kayo, sabi niya. At nakahuli sila ng napakaraming isda. So, ibig sabihin ng Panginoon, no, pinagpapala niya po, mga ginigiliw, no, ang mga taong may hangarin na sumunod, no, sumunod at sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang mga lingkod na ito, 12 lingkod na ito, iniwan nilang lahat, ang kanilang pamilya, ang kanilang kabuhayan, yung pangingisda, at sumunod sila sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi niya sa kanila, mula ngayon hindi na isda ang inyong huliin, kundi yung tao, yung spiritual, yung kaluluwa na ng tao, mga ginigiliw. Kaya katulad po ng sinasabi ko, yung pagpapakain ng 5,000 tao na ito, yung pagsunod po natin, yung mga taong sumusunod po sa ating Panginoong Jesucristo, naranasan po nila yung physical na pagkain, yung mga bread, yung isda, sumisimbolo ito ng physical na pagkain. Kaya biyaya po ang pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon. God bless everyone.